From this to this. Opo, sa wakas nalagay na rin yung mga solar panels natin. Grabe, kahit sobrang tutok ng araw sa amin, umakyat pa rin ako sa bubong. Alam niyo naman ako, wala talaga akong pinapalagpas. Kaya yung ginawa ko, nagpiknik ako dito sa taas ng bubong. So eto nga namang problema na ako kasi nangitim na ako kakaakyat sa bubong. Saktong nagrarant ako, biglang dumating yung mga busita. Alas 7 pa nga lang ng umaga, nandyan na sila. Alam niyo, simula nung nagstay kami dito sa new house, hindi pa ako nakatulog ng mahaba. Naisip ko nga ipagtimpla yung mga busita ko. Baka akala nila maldita ako. At saka para na rin magising yung kaluluwa nila. Naku, kapag ako pa naman yung inaantok, kinakausap ko na lang yung sarili ko. Huy, parang iba na yun. Sa totoo lang, excited talaga ako na kinakabahan. Kasi naman, aakit na naman ako sa bubong. Pero ngayon, naisip ko, magdala ako ng pagkain, tapos magpipiknik ako dun mag-isa. Ngayon, alam ko na kung bakit hindi pa rin ako nagkakajowa. Kasi mahihirapan lang siyang sabayan ako sa mga trip ko sa buhay. Lalo na ako kapag naisip ko, gusto ko ginagawa ko agad siya. Nabilib nga ako sa mga staff dito kasi meron na nagtatrabaho dito sa garahe. Opo, iba pa yung mag-i-install sa taas ng bubong. Hindi ko na nga alam kung ano ba yung position ko dito sa bahay. Hindi naman kasi ako mukhang aakyat sa bubong. Parang ako si Dora na low budget. Medyo delikado daw kung isusuot ko daw yung bag ko paakyat. Kaya ayan, nauna na mag-travel yung bag ko. No? Medyo nasanay na nga ako sa pag-akyat kaya nakalimutan ko maglagay ng safety gear. Basta sabi ko sa sarili ko kung kaya nila, kaya ko din to. At dahil naniniwala ako sa sarili ko, ayan, buhay pa po ako. Eto pala yung mga wires na gagamitin nila para sa solar. Yung kagandahan dito, waterproof yung mga gamit nila kaya kahit umulan, hindi ako mag-worry. Grabe, ramdam ko yung hapdi sa balat ko sa sobrang init ko. Huy, ang feeling! Pakiramdam ko, wala akong karapatan magreklamo. Kasi sina kuya, buong araw talaga silang nakababa. At eto na nga yung pinaka-exciting part, yung paglalagay ng solar panel. Actually, isang panel pa lang, nasa more than 30 kilos na yan. Napapaisip tuloy ako, paano magkakasya yung 20 panels dito? In fairness, ang bilis lang nila maglagay ng solar. Sinubukan ko nga tumulong sa kanila. Pero pakiramdam ko, ako yung miyembro sa grupo nila na wala naman talagang contribution. Sa sobrang init, hindi ko na natiis, kinuha ko na yung payong ko. Pasensya na kayo, ang dami kong kaartihan. Hindi pa nga ako nakakakain, kaya sabi ko, magse-set up na ako ng picnic dito. Hindi man ako halatang ready kasi meron akong snacks, biscuit, at meron pa akong drinks. Nagsisisi tuloy ako, bakit ako nag-long sleeve? Na para bang winter dito sa Pilipinas, niyayaya ko nga sina kuya, kaso baka hindi daw sila matapos. Kaya sabi ko sa kanila, ipag-cheer ko na lang sila. Sa Green Sky Solar Energy pala ako nag-avail ng solar. Grabe, sobrang smooth lang talaga ng transaction namin. Pero isang oras pa lang nakakalipas, natapos agad yung pag-i-install ng solar panel. Kita niyo naman, ang ganda ng pagkakalagay nila. Kasi kung pangit yung pagkakalagay nila, papaulit ko talaga sa kanila. Huy, maldita yan. Nalungkot tuloy ako kasi feeling ko eto na yung last na pag-akyat ko dito. Hindi na nga kami nagtagal sa taas, bumaba na rin ako kasi dumating agad yung pagkain na in-order ko para sa kanila. Sabi ko naman sa inyo, hindi ko talaga sila titipirin sa pagkain. Sakto, nagluto si Papa ng pagkain. Magtatampo daw siya kapag hindi ko tinikman yung luto niya. Itadakimasu. Ang sarap. Hayaan nyo, sa susunod matututo na talaga ako magluto. Para kapag nag-asawa na ako, hindi naman tayo mapahiya. After nga kumain nila kuya, nagsimula agad sila. Na para bang mga robot sila kasi hindi uso sa kanila yung pahinga. Alam niyo ba na ang dami nag-a-avail ng solar ngayon kasi malapit na mag-summer. Ibig sabihin, dodoble na yung electric bill tapos meron pang gera. So ngayon, idadaan nila yung wire natin papunta sa ating breaker. Naglagay din pala sila ng grounding dito para kapag daw kumidlat, hindi maapektuhan yung solar at ang battery natin. Nabibigla na din ako sa mga sinasabi ko kasi ang dami kong natutunan dito. Pero kahit saan kayo magtanong, good investment talaga ang solar. Kasi literal na makakatipid talaga kayo. Lalo na kung hybrid yung pinili mo sa solar, pwede kang mag-zero bill. Kaya abangan nyo yung bill ko next month, ha? Nakita ko si na kuya nagpapadrone sa bubong, kaya umakyat ako. Alam niyo naman ako, napaka-inggitera ko, no? Grabe, napapaiyak talaga ako habang pinapanood ko yung video. Eto yung masasabi kong malayo pa, pero malayo ka na. Kaya soon kayo naman na magkakaroon ng bahay. Ayun lang, bye!